reaction mo sa sinabi ni Direct Jump kanina na, kumbaga, parang nakikita niya na ito na for a war, like, for you. Siyempre, alam na natin pagka MMFF, talagang isa na yon sa inaabangan din. Ano ba yan? Hindi ko... Ang hirap na magsalita kasi nung... ngayon na ba ako mag-speech? Go! Practice na ba ako? Baka mamaya madali pa, hindi ko pa masok. Hindi ko talaga masagot. Kasi madami-dami na akong pelikulang nagawa for MMFF. Pero sabi ko nga, always a nominee but never a winner. Parang may ganun na akong pakiramdam dyan. Mahirap masungkit ang MMFF. So, kung ibibigay o di masaya, talaga naman magiging masaya. Siyempre, di ba, kumembang ka, tapos pinaghirapan mo, luwas-luwas ka, Olongapo, Maynila, Olongapo. So parang, kung may ibibigay, parang gaganahan ka. Di ba? Ulit, parang, sige na nga, Kim, gawa pa tayo more. Pero kung hindi, masaya ako na nakagawa ako ng magandang pelikula. I think that's enough. And kung hindi Best Actress, box office na lang, mas gusto namin yata. Di ba, attorney? Mas gusto natin ang box office. Sakali ba ito yung una mong MMFF na award sa buong career mo? Yes. Oo nga. Pero when was your last Film Fest participation? One more try. I think one more try. 2012. 2012. Wow. 13 years. Ayun na. Tagal na. Okay. Pansin ko lang, parang lahat kayo dito sa cast, parang you're in a good place. Ibig sabihin, parang lahat kayo dumaan na sa mga kung ano-anong hugot, kung ano-anong issue sa buhay, di ba? Pero parang pag titingnan ko kayo ngayon, parang lahat sila happy sa love life, happy sa relationship, yun. Siyempre, marami pa rin naman nagdadaan, may mga pinagdadaanan. Pero ano yung pwede niyong i-share na eto kayo ngayon? Umabot kayo. Simulan natin kasi kay Angel. Sorry, anong tanong? Kumbaga, parang lahat kayo, okay ang life ngayon, okay yung relationship, pero alam din naman natin na lahat kayo dumaan din sa iba't ibang klase ng kung ano man, di ba, sa buhay. Anong pwede niyong i-share sa mga nanonood, sa lahat na pwede din palang abutin to, pwede palang umabot din to. Anong secret tips? Or hindi kumbaga, I think the best word to describe that is, ano yung lesson that pinagdaanan you carry with you now from your previous relationships? na ito pala, pwede palang Baon-baon mo ngayon. Again. Paano ako nakasurvive? I think na-surround din ako ng mga tamang tao. Kumbaga, kung may mga failures na nangyari sa akin sa past relationships, hindi lang sa relationships, sa mga decisions, di ba? May mga taong nakasurround sa akin na good people na nag-guide sa akin na ito yung dapat mong gawin, ito yung ibigay mo sa sarili mo, mag-aral ka, magpaganda ka, diba, lalo pagbutihin mo ang sarili mo, be kind, yung mga ganong mga advice na talagang in-embody ko, isinabuhay ko talaga siya. Dahil naniniwala naman ako na hindi naman ako perfect noon. Marami akong mga maling decisions na hindi ako proud. May mga nagawa akong mga bagay na hindi ako proud. May mga nasabi tayo na hindi nakaka-proud. But as you go in life, kailangan may learnings ka. Kailangan natututo ka doon sa mga ikaw din mismo yung nakagawa. Feeling ko kasi kung wala, nun paulit-ulit ibibigay sa'yo hanggat hindi ka natututo So, feeling ko kapag nakita ng universe at ni Lord na, that's it, natuto ka na, move on, eto naman, next chapter tayo. May bago pa yan may mga pagdadaanan ka pa hindi yan matatapos. Kasi I really believe ganun yung life, di ba? Thank you. Sisi, Sandro. And okay lang ba i-add ko? Kasi lately, na-intriga kayo ni Ria na separated, which is parang obviously hindi ba totoo. Pero ano din naging reaction mo doon?
Wala na ako reaction sa mga ganyan. Kasi napakadami na ng fake news na lumalabas talaga sa YouTube. Ang dami tumatawag sa akin na from the States. Uy, totoo ba? Totoo ba? Sabi ko, bakit yan ang libangan niyo? Tapos, kasi gusto nila malaman, kasi para ikukuwento nila sa mga kaibigan nila doon na hindi totoo, hindi totoo. Wala, siguro yung kung paano ako umabot sa ganito, siguro yung dating version ng sarili ko na parang, yun, insecure, matagal magdesisyon, magawa ng pinip sa sarili, yun. Yung mga binago ko, yun yung mga pinilit kong tanggalin sa sarili ko. And yun, lumanda yung pananaw ko sa buhay, naging maganda yung relationship ko sa mga tao. At yun, ngayon, may masaya na akong pamilya, sarili. Okay, thank you, Steve. Kay Tom. Yeah, I like what Angelica said. Gusto ko yung, in a relationship, you know, it takes two people to have a relationship. So, for your part, you also have to take accountability of your part or your end of it. Kasi kung ma-stuck ka dun sa, as humans, minsan may tunnel vision tayo, we get stuck in a victim type of mindset. We are doomed to repeat our failings or mag-stuck tayo sa ginawa sa atin or hindi mo rin acknowledge yung mga nagawa mo. You're doomed to repeat that at hindi ka makakaroon ng worthwhile talaga na relationship. And as yung sinabi din ni Z, kay Z situation, and kind of relate a little bit na I felt lucky that when I started my next relationship, it was when I was away from show business. Kasi hindi mo na realize na sometimes a relationship doesn't have to be ideal, but it needs to be real. And sometimes the REEL part of it, hindi mo pag nagbe-blur yung totoong buhay mo sa trabaho mo, minsan hindi mo namamalayan you're living it for someone else. Sa fans, especially if there's a separation involved, or yun nga, may mga news people are like speculating things na hindi naman nila alam because they're not part of that relationship. Na parang tubig na inapakapaka mo sa dagat tapos nagiging murky na yung water. So for me, I felt lucky that I had that separation of it na mas naging clear yung boundaries ko between my job and my profession. Na ngayon parang klaro na siya. I come here, I clock into work, trabaho ko to. When I go home, I don't have to deal with any of that. I am so thankful and grateful for my job, but it doesn't dictate my personal life. Na yun lang yung parang nakakita ko na difference na mahirap din. It's possible kasi you guys are navigating it well. Na maging successful yung mga showbiz relationships. Pero yun nga na hindi natin maalis na since a lot of our lives are public, a lot of people then feel like they are part of that relationship na pag may nag-end na relationships, totoo din yung sakit na nararamdaman nila at totoo rin yung gusto nila na maging part ng relationship na yun. And it's a tough thing na i-navigate. Kaya I can relate, I can feel what they both said. Okay, I thank you. Thank you. Okay. Tiniko, I guess meron din tong mga pinagdaanan. Instead of focusing on the relationship, you focus on yourself, tsaka dun sa outside, yung external. So, yung binago ko would be, kontiin mo yung mga people na would matter to you. For in my case, the only people who are important to me is my mom and my wife. That's it. They're the only people who I listen to, I seek advice, and they matter to me. And the second one is you try your best to be a good person. Kasi good vibes come from within, not from without. So, yun lang. Keep your Of circle course, last small. but not the Yes, least. keep your peace. Yeah, that's it. Okay, thank you. Last but not the least, of course, okay. Siguro ano na lang, yung favorite quote namin ni Angelica tsaka ni Zanja, past is past. Yun na lang, talinong-talino kami doon sa favorite quote namin na past is past. So kung ano man yung pinagdaanan ng masakit, Diyos ko, kalimutan mo na. Move on. Kung patuloy kang malungkot, maybe you're not in the right place. Try to move out. Move on, travel, okay? So, I think ako ay isang perfect example ng hope to all. I'm a late bloomer, hindi natin inasahan, hindi ko rin inasahan. But of course, hindi ako hindi ako sumuko. Hindi ako nanatili sa isang lugar. You need to move out, move on, spread your wings. Spread your wings and prepare to fly. Something like that. Yun ang may papayo ko. Kung hindi ka man maganda dito, baka maganda ka sa ibang bansa. Perfect! Okay,
Thank you po and syempre congrats sa Mary. Nakakaloka. Pero Thank you, Rose. your love came in at the right time. Diba? Our last question na tayo. Mula kay Cherry.